Si Phoenix Velasquez, 35 anyos, isang undefeated divorce lawyer na kayang manalo sa lahat ng kaso, maliban sa pakikipaghiwalay ng kanyang asawang si Claudette. Napagod sa lamig at pag-iwas ang babae at sa pag-akalang baog ang asawa, kaya piniling makipaghiwalay sa kanya. Ngunit sa kasong si Phoenix mismo ang hahawak, mabubunyag ang lihim na 3 taon niyang itinago sa asawa. Jam Tales presents an inspiring love story of Phoenix and Claudette, written by Aga, and narrated by yours truly, Miss J.A. Pagod na pumasok sa kilalang Velasquez law firm niya si Phoenix. Attorney, nasa mesa na po ninyo yung mga bagong kaso na hahawakan nyo. Bungad ni Molly. Tumango lamang si Phoenix at naupo. Natahimik ng buong opisina. Tanging tunog ng pagpitik ng ballpen niya ang maririnig at paglipat niya sa pages na mga kasong hahawakan niya. Divorce case na naman po ang karamihan. Uwi ka muli ng sekretarya. I know, Molly, nababasa ko. Hindi nakaimik ang sekretarya sa kasungitan niya. Ngunit napukaw ang atensyon niya sa isang dokumento at nabasa ang pangalan ng kanilang kliyente, Claudette Martinez Velasquez. Parang biglang bumigat ang hangin. Hindi siya nagkamali ng basa dahil inulit pa niya itong basahin. What the hell is this? Tanong niya sa kanyang isipan. Reason for divorcing. Malit ang tutoy mo. Basa niya sa rason ng asawa. Halos iba to ni Phoenix ang documents dahil sa rason na isinulat ng asawa. Paanong malit ang sakin? Di pa nga niya nakikita. Asar na wika sa isipan ni Phoenix. Umiiral na naman yata ang kabaliwan ng asawa niya. Molly, sino nagdala ng documents na to? Natigilan si Molly. Naalalang bili ng asawa ng amo. Attorney, kasi po, hindi ko po alam. Kinakabang aniya. Paano hindi mo alam? Ikaw na iwan dito. Hindi alam ni Phoenix pero nilukod ng kakaibang kaba ang kanyang puso. Pupunta pa si Claudette dito. Tumango si Molly ng tuluyan. Asawa ni Phoenix ang gustong makipaghiwalay sa kanya. Mariin niyang ipinikit ang mga mata. Pilit kinokontrol ang sarili. Sa dami ng kasong nahawakan niya, sanay siyang walang emosyon. Cold, precise, at untouchable. Pero bakit ngayon, hindi niya magawang maging abogado? Bigla siyang tumayo. Cancel everything for today. Malamig niyang utos, pero ramdam ang tensyon sa boses niya. Sir, may hearing pa po kayo. Hindi natuloy ni Molly ang sasabihin. I said cancel it. Mabilis niyang kinuha ang susi ng kotse at halos hindi na lumingon habang naglalakad palabas. Kailangan niya makauwi. Kailangan niya makausap si Claudette dahil sa unang pagkakataon, hindi niya kayang ipanalo ang kaso ng pakikipaghiwalay dito. Ano bang iniisip ng babaeng yun? Talaga bang nais niya akong pahirapan? At anong maliit si Junie? Hell, 10 inches to. Sa hangin nakikipag-away si Phoenix. Pagbukas pa lang ng pinto, sinalubong agad sa kanya ang katahimikan. Claudette! Malakas niyang tawag. Walang sumagot. Ngunit nang marating niyang kanilang kwarto, doon niya nakitang eksenang parang sumuntok sa kanyang sikmura. Naroon si Claudette, nakatalikod, tahimik na nag-iimpake. Anong ginagawa mo? Malamig pero mariing tanong ni Phoenix. Hindi agad lumingon si Claudette. Tinupilang niyang isang damit bago dahan-dahang inilapag sa maleta. Hindi pa ba malinaw, Nix? Bulag ka ba? Hindi. Hindi malinaw kung bakit ka nag-file ng divorce. At lalong hindi malinaw kung bakit ako ang lawyer mo. Pinaglalaroan mo ba ako? Doon lang siya nilingon ni Claudette. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nagtagpo ulit ang mga mata nila. Because you're the best, Attorney Velasquez. Mapait na ngumiti si Claudette. Sino pa bang mas kayang tapusin ang kasal natin ko? Hindi ikaw. Tumayo si Phoenix, isang tuyuntawa na walang bahid ang saya. Ginawa mo pa talaga akong executioner sa sarili kong kasal. Nag-away lang tayo dahil sa mga hinala mo, Claudette. Para kang bata. At kung ano-anong pinaglalagay mong rason. Ilang buwan mo na akong pinipilit na umamin kahit wala naman akong ibang babae.
Pakikipaghiwalay ka na naisip mong paraan para maayos tayo. Mabilis na humarap si Claudette sa kanya, halos nanginginig na ang mga kamay. Akala mo hindi ko napapansin? Yung gabi-gabing wala ka? Yung pag-uwi mo parang bisita ka lang dito? Yung pagtingin mo parang wala na akong halaga? 3 taon na tayo. Akala kong dahilan ng panlalamig mo ay dahil arranged marriage lang tayo kaya hindi mo ako ginagalaw. Pero sa tuwing humihiling na sila mama ng apo sa atin, palagi mong inibang usapan. I'm busy, Dad. Gusto kong magkaanak, Phoenix. Ngunit paano mangyayari yun kung wala namang mangyayari sa atin? Napasinghap si Phoenix, pero agad din niyang pinigilan ang sarili. Abala ako sa trabaho, Claudette. Trabaho? Natawa si Claudette, pero may luha na sa mga mata niya. Trabaho ba yung kahit kausapin mo ko parang obligado ka lang? Trabaho ba yung hindi mo man lamang ako mahawakan? Galawin sa kama? Magsasara na yata ang butas sa kipay ko pero hindi mo pa rin papansinin. Tumahimik si Phoenix. Nahihiya ka lang siguro kasi. Malit yan sa'yo. Di ako malit. Pakita nga. Hinamon ni Claudette ang asawa pero katulad ng inaasahan niya ay umiwas lamang ito ng tingin kaya natawa siya. Palagi nilang hindi matuloy-tuloy ang init na siyang sinisimulan ko kapag nasa kama tayo, Nix. Bigla lang sa daliri kong pakikipaglaro ng mga daliri mo kay Kitten. Namula sa Phoenix dahil sa sinabi ng asawa. Claudette is a funny woman. Kaya nagulat siya na seryoso itong makikipaghiwalay sa kanya. Hindi mo ako pinapakinggan. Kahit ilang beses ako magsasalita, kahit ilang beses ko sinubukang ayusin, ikaw yung laging wala. Napada ng kamay ni Phoenix sa buhok niya, halatang pinipigilan ng sarili. Hindi ganun kadali, Claudette. May inaayos pa ako sa sarili ko. Alam ko, Nix. Alam ko hindi madali. Pero kahit kailan, hindi mo naman sinubukang ayusin ang relasyon natin. At ang relasyon ng Junie masakitan ko. Hindi pa nga sila nagtatagpo na dalawa eh. At higit sa lahat, nagsinungaling ka. Napatigil si Phoenix sa sinabi ng asawa. Anong ibig mo sabihin? Napangiti si Claudette nang mapait. Baog ka, diba? Kung hindi maliit si Junie, siguro baog yan. Oo, baka nga baog yan. Yun ang dahilan kung bakit hindi mo ako magawang galawin. Kasi hindi tayo magkakaanak. Kasi baog ka. Akala mo ba hindi ko alam na palagi kang nasa ospital para magpatingin? Talagang palihim ka pang umaalis. Naniga si Phoenix. May nabalitaan din akong psychology na kinikita mo ng patago. Babae mo yun? Niloloko mo ko. Ikaw na nga yung may pagkukulang, ikaw pa tong nambababae at nagkahanap ng ibang kitten. Parang biglang tumigil ang mundo. Hindi agad nakasagot si Phoenix. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil hindi niya magseryoso ang mga pinagsasasabi ni Claudette. Answer me, Phoenix! Sigaw ni Claudette, halos mabasag ang boses. Sino siya? Mas maganda bang kita niya kesa sa akin? Mamula-mula rin ba? Napapikit si Phoenix. Claudette, tumigil ka na sa kabasusan ng bibig mo. Pero umatras si Claudette nang hahawakan sana siya ni Phoenix. Don't. Huwag mo kong lapitan at hawakan. Huwag mo kong kausapin na parang may karapatan ka pa. Mas lalong bumigat ang dibdib ni Phoenix. Simula ngayon. Nanginig ngunit matatag na wika ni Claudette. Client mo na lang ako. Sa simpleng salitang yon, tuluyan ang gumuho ang lahat ng meron sila. Nanatiling mabigat ang hangin sa pagitan nila. Client? Ulit ni Phoenix, parang hindi matanggap ang narinig. Napailing siya. Saka biglang natawa. Isang tawang hindi mo alam kung galit o desperado. Yes, huwag na nating pahirapan pa mga sarili natin. No, hindi ako papayag. Napatigil si Claudette. Unti-unti siyang napangiti hanggang sa tuluyan siyang natawa. Isang tawang puno ng pait. Hindi ka papayag? Lumapit si Phoenix, mariin ang bawat hakbang. This is not a game, Claudette. Exactly. Hindi ito kaso na pwede mong manipulahin. Buhay ko to. Buhay natin to. Saglit silang nagtitigan. Hindi ako makikipaghiwalay. Or, hindi mo kaya kasi. Natatakot ka. Nalisik ang mga mata ni Phoenix. What do you mean? Mas lumawak ang ngiti ni Claudette, pero bakas ang sakit doon. Natatakot ka lang, Nix. Di ako natatakot sa kahit na ano. Really? Kasi sa pagkakaalam ko, kapag natalo ka sa kasong to at nalaman na niloloko mo ko, mawawala yung title mo.
Hindi agad nakaimik si Phoenix. Undefeated divorce lawyer. What if this time, ikaw ang matalo? What if this time, hindi mo kayang ipanalo to kasi natatakot kang mawala ang lisensya mo? Mariing napakuyom ang kamao ni Phoenix. Kaya hindi ka papayag, di ba? Hindi dahil mahal mo pa ako, kundi dahil ayaw mong masira ang pangalan mo. You think, ganun lang yun. You think, reputation lang ang dahilan ko. I'm trying my best na gumaling, na ayusin ang sarili ko para sa'yo, para mapunan ang mga pagkukulang ko. Nakita ni Claudette na nanubig ang mga mata ng asawa. Ano pa ba? Kasi kung mahal mo ako, Nix, patagal mo nang pinaglaban tong kasal natin. Natigilan si Phoenix. Pero hindi mo ginawa. Kaya ngayon, ako na. Muling bumalik ang katahimikan. Sige, ako na lang ang maglalalaki. Para naman may dahilan na parang maghiwalay tayong dalawa. Magagalit na sana si Phoenix nang biglang bumukas ang pinto. Pareho silang napalingon. Phoenix? Isang matinis ngunit may otoridad na boses ang pumasok sa silid. Nanlamig si Claudette. Mama. Nakatayo sa pintuan ng ina ni Phoenix. Elegante, matalim ang mga mata, at halatang may narinig. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto. Sinulya pa ng maleta ni Claudette, saka tumigil sa gitna nila. Mukhang mali ang timing ko, o baka tama lang. Para marinig ko kung paano niyo sinisirang kasal niyo. Walang nagsalita sa kanilang dalawa. Divorce? Ulit ng matanda. Bahagyang tumawa pero walang saya. Claudette, ikaw ang nag-file? Tumaas ang baba ni Claudette, pilit pinatatag ang sarili. Opo. Napatingin na matandang babae kay Phoenix. At ikaw, papayag ka? Muling nagtagpo ang mga mata ng mag-ina. No, I love my wife. Bakit ako makikipaghiwalay sa kanya? Napangiti ang ina ni Phoenix pero hindi umabot yon sa mga mata ni Patricia. Dahan-dahang humarap ang ina ni Phoenix kay Claudette. Hindi basta-basta matatapos ang kasal na to hanggang hindi mo sinasabing sikreto mo, Phoenix. Alam ni Patricia ang lihim ng anak. Tapos na po. Matagal na simula nang lokohin ako ng anak niyo. Wala na pong pakialam sa paliwanag niya. Sandaling natahimik ang ina ni Phoenix, saka siya napangiti. Mag-aliw-aliw kayong dalawa. Magbakasyon kayo. Umiling si Claudette. Ayoko po. Ma'am, get out. Alam ko na pong kailangan ng asawa ko. Natigilan si Claudette maging si Patricia dahil sa tinura ng anak. May kung anong kakaibang determinasyon sa boses ni Phoenix. Isang bagay na hindi pa naririnig ni Claudette sa loob ng 3 taon nilang pagsasama. Saglit na nagtagpo ang mga mata na mag-ina. Fix this. Malamig ditong wika bago tuluyang isarang pinto. Pagkasara pa lang ng pinto, bumigat na naman ang hangin. Dahan-dahang bumaling si Phoenix kay Claudette. May apoy sa mga mata ng lalaki. Phoenix. Bahagyang umatras si Claudette nang lumapit ang asawa pero mas mabilis si Phoenix. Tuluyan siya nitong nasunggaban. Napasinghap si Claudette nang maramdaman ang higpit ng pagkakahawak nito sa kanya at ang mapanghas itong halik. Ito bang gusto mo? Ito bang kulang? Hindi agad nakasagot si Claudette pero hindi na rin siya nakaiwas. Hinila ni Phoenix si Claudette palapit. Parang natatakot na muli itong mawala. Ramdam ni Claudette ang init ng katawan nito, ang tensyon, ang pagpipigil, ang galit at ang sakit. Nick, sandali. Pero naputo lang salita niya nang mapahawak siya sa balikat ni Phoenix. Hindi niya alam kung galit ba ito o desperado. Siguro pareho. Unti-unting natunaw ang pagtutol ni Claudette dahil ito ang matagal na niyang hinihintay. God, Claudette. Akala ko ba makikipaghiwalay ka? Bakit bukang-bukang mga hita mo para sa mahahaba niyang daliri ng asawa mo? Grabe ang kita niyang sabik na sabik sa Junie ni Phoenix. Inis na tanong ni Claudette sa kanyang sarili. Ito ang matagal niyang ipinaglalaban. Pinaglaruan siya ng mga daliri ng asawa. Eksperto itong niroromans ang katawan niya. Ngunit ang sumabog ang init sa katawan ni Claudette. Tumigil si Phoenix. Parang may pader na biglang bumagsak sa pagitan nila. Ngunit ang sumabog ang init sa katawan ni Claudette. Tumigil si Phoenix. Parang may pader na biglang bumagsak sa pagitan nila.
I'm sorry, Claudette. I can't. Naniga si Claudette. Hindi na naman natuloy. Unti-unting nanlamig ang katawan niya hanggang sa maramdaman niyang nanginginig siya. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa sakit. Ganito na naman. Matapos kong sumabog, iiwan mo ko sa ere. Hindi sumagot si Phoenix. Palagi na lang, Nix. Sa tuwing pakiramdam ko, pipiliin mo na ako doon ka titigil. Dahan-dahang napaatras si Claudette. May mga luhang tuluyan ng kumawala. Ano ba talaga ako sa'yo? Asawa mo? O obligasyon mo lang? Mariing napapikit si Phoenix pero wala pa rin siyang masabi. At iyon ang tuluyang dumuro kay Claudette. Nakakapagod ka ng mahalin. Mas masakit pa to kaysa malaman kung baog ka. Dahan-dahan siyang tumayo pero pinigilan siya ni Phoenix. Hindi ako baog. Hindi rin kita niloloko, Det. Anong dahilan ng panlalamig mo kung gano'n? Sasabihin ko lang sa'yo kung sasama ka sa akin. Magbakasyon. Ayusin natin ang relasyon natin. Madiin na napapikit si Claudette. Come on, kahit 3 months lang. Hanggang sa may lakas na ako ng loob na aminin ang mali sa akin. Hindi naging madali ang desisyon pero sa huli, sumama si Claudette. Hindi dahil naniwala siya, kundi dahil gusto niyang marinig ang katotohanan, kahit iyon pang tuluyang sisira sa kanya. Lahat talaga gagawin mo, hindi lang masirang reputasyon mo. Det, hindi yun ang dahilan kung bakit ayoko makipaghiwalay. Hindi ako naniniwala sa'yo. Magaling kang magsinungaling. Abogado ka, kaya mabilis mong manipulahin ng mga tao. Paano ba yan? Hindi mo na makikita yung psychologist na babae mo. Hindi mo na makikita ang kita niya. Napahawak sa noon niya si Phoenix. Huwag natin gawing komplikadong bakasyon na to, Det. Kitan mo lang ang gusto ko. Namula si Claudette sa sinabi ng asawa. Gusto raw, pero hindi naman pinapasok ng tuning niya. Det, ang bastos mo. Tumigil ka na nga. Humaba ang nguso ni Claudette. Tahimik na ang buong biyahe. Sa eroplano, sa sasakyan, hanggang sa makarating sila sa isang liblib na bahagi ng Palanan, Isabela. Walang signal, walang ingay, walang ibang tao. Parang sinadya ni Phoenix na inalayo sila sa mundo. Dito tayo. Maikling sabi ni Phoenix habang binubuksan ang maliit na beach house. Hindi sumugot si Claudette. Inilibot niyang tingin sa paligid. Maganda, payapa, pero para sa kanya, parang kulungan. May narinig siya mga bata kaya nagtagal siya. Si Kuya Phoenix dumating na! Sigaw ng isang batang lalaki. Moreno, matangkad at nasa edad 8 taong gulang. Kasama nitong isang babaeng mas bata, 6 na taon na. Kuya Phoenix! Sigaw ng cute na babae. Nagulat si Claudette nang masilayan niya ang magandang ngiti ng asawa na hindi niya nakikita noon. Det, si Ben at Clarissa nga pala, mga anak ng caregiver dito. Napagtanto ni Claudette na hindi itong first time ng asawa sa lugar. Iba ka rin talaga. Ilang babae nang naidala mo rito? Umasim ang mukha ni Phoenix. Ikaw pa lang. Pa lang? So, may bala kang magdala pa ng iba? Oo, kapag nagkaanak tayo ng babae, idadala ko siya rito para 2 kayong babae na nadala ko dito. Namula roon si Claudette. Kahit nagalit siya kay Phoenix, ay hindi niya mapagkakailang. Napapatibok pa rin ito ang puso niya ng sobrang bilis. Kinagabihan, tahimik silang kumakain. Hanggang sa ibinaba ni Claudette ang kubyertos. Bago pa tayo magsimula, may rules ako. Napatingin si Phoenix sa asawa. Kung gusto mong ayusin to, susunod ka. Tahimik na tumango si Phoenix. Rule number 1. Oras na hindi ito mag-work, maghihiwalay tayo. Yan ang inuna ko kasi yan ang pinaka-issue natin. Rule number 2. Huwag mo kong hahawakan kung hindi kita pinapayagan. Kasi alam kong oras na niromansa mo na naman ako. Iiwan mo na naman si Kitan sa ere. Saglit na natigilan si Phoenix pero tumango rin. Rule number 3. Kapag tinanong kita, sasagot ka. Kahit hindi pa ako handa. 3 taon na ako naghihintay. Wala ka ng karapatang hindi maging handa, Nix. Sinayang ko ng 3 taon kasama ka. Nagsisi ka bang pinakasalan ako, Det? Dahan-dahan na tumango si Claudette kaya tumama yun. Diretso sa puso ni Phoenix, tahimik siyang napayuko. At last, Nix,
Tumingin siya sa asawa. Kapag hindi mo pa rin sinabing totoo sa loob ng 3 buwan, saglit siyang huminga ng malalim. Ako ng tuluyang bibitaw. Maghahanap ako ng ibang lalaki na kaya akong galawin sa kama. Naikuyom ni Phoenix ang kamao niya pero dahan-dahan siyang tumango. Lumipas sa mga araw. Simple lang ang buhay nila sa palanan. Gigising, kakain, minsan maglalakad sa tabing dagat at kukulitin ng 2 batang halatang napamahal kay Phoenix. May mga water activities akong hinanda na pwede nating subukan, kasama si Ben at Clarissa. Ayoko, Nix. Nandito ako para mag-open up ka sa akin ng dahilan ng pandalamig mo at hindi ang magbakasyon at mag-enjoy dito. Umiwas ng tingin si Phoenix na hindi na alam ang gagawin paano susuyuin ang asawa. Sa bawat kilos nila, ramdam ang distansya, parang may manipis na pader sa kanilang pagitan. At bawat araw na lumilipas, mas lalo yung kumakapal. Isang umaga, ay nag-uumaga pa lang pero maigay na agad ang paligid ng beach house. Kuya Phoenix, Ate Det, gising na kayo! Malakas sa sigaw ni Ben habang kinakatok ang pinto. Kuya, gutom na kami. Lutuan mo ulit kami ng fried rice. Ang sarap po kasing magluto eh. Dagdag ni Clarissa na halos sumilip na sa bintana. Wala kasi ang caregiver na siyang ina na magkapatid. Siguro abala sa ibang anak sa ibang lalaki. Napapikit si Claudette. Halatang naiirita. Grabe, parang may sariling alarm clock na may kasama sigaw. Sa kabilang side ng kama, napangiti si Phoenix. Hindi niya alam kung bakit, pero ang ganang pakiramdam niya. Pasanay ka na, ganyan talaga sila. Ikaw lang naman ang sanay. Mukhang regular ka rito ah. Det, pasensya ka na sa mga bata. Hiwalay kasi ang mga magulang nila. May kanya-kanya ng pamilya, kaya yung mga bata, salat sa atensyon ng magulang. Bala ko silang iuwi sa Maynila kapag nakausap ko si Nora. Para ano? Maging anak niyo ng babae mo? Sabagay, bag ka nga talaga kasi imbes na bumuo ka ng sarili mong anak, ay kukuha ka nilang ng anak ng iba. Umiwas ng tingin si Phoenix sa asawa dahil nasaktan siya sa sinabi ni Claudette. Sa kabilang banda ay tila nagsisi naman si Claudette dahil sa sinabi niya kay Phoenix. Hindi nga sabi ako baog det. Pero hindi na siya pinansin ni Claudette. Bumangon na ito at diretsyong binuksan ang pinto. Pagkabukas ay agad siyang niyakap ni Clarissa sa bewang. Ate Det, ang tagal niyong gumising. Masigla nitong wika. Oo nga, akala ko po hindi na kayo babangon. Wika ni Ben. Napatingin si Claudette sa dalawa. Sandaling nanahimik bago siya napabuntong hininga. Ang aga-aga niyong mangulit ha. Pero hindi nawala ang bahagyang ngiti sa labi niya. Lumabas si Phoenix, naka-white shirt at medyo magulo pa ang buhok. Kuya Phoenix, tignan mo sa Ate Det, bagay po talaga kayo. Pambobola ni Ben. Oo nga, parang mama at papa namin. Masiglang tura ni Clarissa. Nanlaki ang mata ni Claudette. Ha? Napakamot si Phoenix sa batong. Halatang natigilan pero may pigil ng ngiti. Hindi lang naman kasi si Claudette ang nais magkaanak. Gusto rin ni Phoenix pero hindi niya magawa. Hoy, kayo huwag niyo kaming asarin ni Det. Totoo naman eh, sabi ni nanay bagay daw kayong magka-baby. Isang maganda't gwapo kaya magandang lahi ng mga anak nyo. Tapos sa Ate Claudette daw yung palagi mo nakukwento kay tatay na mahal mo kapag sumasama ka mga isda nun. Wika ni Ben. Natigilan doon si Claudette. Pinapatigas niya ang puso niya para hindi siya madaling makuha ni Phoenix dahil pagod na siya sa setup nila. Pero habang pinapakinggan ang mga bata, tila may natutunaw sa puso ni Claudette. Claudette, huwag kang maging marupok. Paalala niya sa kanyang sarili. Oo, tapos habang wala pa po kayong babies, kami muna yung mga anak nyo. Saad ni Clarissa. Sandaling natahimik ang paligid. Pwede po ba namin kayong tawaging papa at mama? Dagdag ni Clarissa. Parang may kung anong tumama kay Claudette. Unti-unti siyang napatingin kay Phoenix at ganoon din ito sa kanya. Agad na umiwas ng tingin si Claudette. Ang dami yung sinasabi. Bahala kayo pero please lang, kumain na nga lang tayo. Tinalikuran niya ang tatlo at naglakad papunta sa mesa pero hindi niya napigilan ang bahagyang pag-init ng pisngi niya. Samantala, naiwan si Phoenix kasamang 2 bata. Kuya, nahihiya si Ate Det. Ayaw ba niyang tawagin namin siyang mama? Tanong ni Ben.
Opo, mukha siya nahihiya, Kuya Phoenix. Pero cute siya. Saad ni Clarissa. Napangiti si Phoenix pero may halong sakit. Hindi siya nahiya at hindi rin sa ayaw niyang tawaging mama. Saglit siyang tumingin sa direksyon ni Claudette. Nasasaktan siya kasi alam ko matagal na niyang nais mag-anak pero hindi ko maibigay. Hindi na nakaimik ang dalawang bata pero maya-maya biglang ngumiti si Ben. Okay lang yun. Aayusin natin. Papa. Saad ni Ben na tila ba kaya nitong maayos ang relasyon nila. Oo, tutulungan namin kayo, Papa Nix. Wika ni Clarissa. Napatawa si Phoenix ng mahina. Kayo kayo talaga. Sa loob ng bahay, nakaupo si Claudette habang tahimik na nakatingin sa kawalan. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero sa simpleng biro ng mga bata ay parang may bahagi sa puso niya na matagal nang patay. Ang unti-unting nabubuhay. Kinahapunan ay malakas ang hangin. Naririnig ang alon na humahampas sa dalampasigan. Nasa veranda si Claudette, tahimik na nakatingin sa dilim, hanggang sa may maramdaman siyang presensya sa likod niya. Gustong-gusto mo ba talaga mag-anak? Natigilan si Claudette. Oo, dati. Pero nang mapansin kong wala kang balak na anak-anak ko, nawala na ako ng ganong umasa. Paano kung matagalan pa talaga? Pwede bang ampunin natin sila, Ben? Next, hahanap ako ng ibang lalaki. Ayokong matuyot ang kitan ko. Natigilan doon si Phoenix. Napapikit siya sa sakit ang sinabi ng asawa. May problema ako. Sa sarili ko, Det. Alam ko rin. Sinabi mo na yan pero hindi ko pa rin alam kung ano yun. Alam ko lang na may problema ka. Pero hindi mo alam kung gaano kalala, Det. Napatigil si Claudette. Sa unang pagkakataon, may kaba siyang naramdaman. Then, sabihin mo. Mahaba ang katahimikan. Parang nakikipaglaban si Phoenix sa kanyang sarili. Hindi ko pa kaya. Agad na tumigas sa mukha ni Claudette. Then, don't start talking. Tinalikuran niya ito pero bago pa siya makalakad palayo, ay nagsalitang muli si Phoenix. Natatakot ako. Natigilan si Claudette. Hindi dahil sa sinabi ni Phoenix, kundi dahil sa tono nito. Ito ang unang beses na narinig niyang natakot ang isang Phoenix Velasquez. Natatakot akong kapag sinabi ko, tuluyan kang umalis. Pagtawadan mo ko, mawala ka sa akin at isipin mo, abnormal ang lalaking pinakasalan mo. Dahan-dahang pumikit si Claudette. Phoenix, matagal na akong nawala sa'yo. Hindi mo lang pinapansin. Lumipas pang ilang linggo, unti-unting nasusubok ang mga rules nila. May mga pagkakataong muntik na siyang hawakan ni Phoenix pero pipigilan nito ang sarili. May mga pagkakataong gusto nang magtanong ni Claudette pero pinipigilan niya rin. Hanggang sa isang araw, may nakita si Claudette. 2 maliit na bote ng gamot, nakatago sa bag ni Phoenix. Nanlamig ang kamay niya. Dahan-dahan niyang binasa ang label. Sildenafil at Cabergoline. Sa sandaling yun, parang may kung anong bumagsak sa mundo niya. Gusto niyang isearch ang gamot pero walang signal. Ang hindi nito alam ay para ito sa mga lalaking hindi naninigas sa mga Juni at hindi nilalabasan. Hindi rin kasi niya alam pero kinabahan siya. Phoenix. Mahina ang boses niya pero sapat para mapalingon ng lalaki. Ano to? Unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Phoenix. Anong sakit meron ka? Hindi sumagot si Phoenix at kinuha lang ang bote sa kanya. Wala to, hayaan mo na. Phoenix, ano yan? Para saan yan? Sumagot ka naman. Ito bang dahilan kung bakit ayaw mo akong galawin? Napapikit si Phoenix. At doon naramdaman ni Claudette na malapit na niyang marinig ang katotohanan. At baka, ito na rin ang sisira sa kanilang dalawa. Phoenix, may tulo ka ba? HIV? Halos lumuwa ang mga mata ni Phoenix. Det, hindi. Wala akong ganun. Napahawak sa noon niya si Claudette. Sumakit na ang ulo niya kakaisip kung para saan ba ang mga gamot na yon. Hindi mapakali si Claudette. Pagkatapos niya makita ang maliit na bote na yon kahapon, pakiramdam niya ay may kulang sa hangin na hinihinga niya. Hindi niya alam kung bakit, pero mas lumala ang kaba sa dibdib niya kaysa galit. Hindi pwedeng wala lang to.
Bulong niya sa sarili. Mabilis siyang tumayo at kinuha ang cellphone niya. No signal. Napakunutan noon niya. Lumabas siya ng bahay, naglakad papunta sa may dalampasikan. Tinaas pa ang cellphone. Wala pa rin. Gusto kong malaman kung para saan ang gamot na yun. Naiirita na siya. Bumalik siya sa loob at kinuha ang phone ni Phoenix sa mesa. Try ko to. Pero nanlaki ang mata niya na makita niyang naka-off ito. Bigla siyang napalingon. Sakto namang papasok si Phoenix. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. Phoenix, bakit walang signal? At bakit naka-off to? Phoenix didn't answer right away. Dahan-dahan lang siyang naglakad palapit. Mahina talagang signal dito. Don't lie to me. Ayaw mo lang malaman ko kung para sa niyang iniinom mo. Napabuntong hininga si Phoenix, pero hindi pa rin siya nagsasalita. Phoenix, asawa mo ko. May karapatan akong malaman kung anong problema mo. At may karapatan din akong sabihin kung kailan ako handang magsabi. Tumigas sa mukha ni Claudette. Then, I will find out myself. Tinalikuran niya ito, pero bago pa siya makaalis, ay nagsalita ang asawa. May bago akong idadagdag sa rules, Det. Natigilan si Claudette. Dahan-dahan siya napalingon. Excuse me? Habang nandito tayo, susubukan kong ayusin to. Tayo dalawa. Liligawan kita. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko. At magpa-practice tayong maging mabuting magulang. Kina Ben at Clarissa. Ayusin? Phoenix, huli na. Listen to me, Dad. May kakaibang determinasyon sa boses ni Phoenix. Rule number 1. Walang aalis hanggat hindi natin napag-uusapan ang lahat. Hindi ako pumapayag, Nix. Umiling lang si Phoenix at nagpatuloy. Rule number 2. Bibigyan mo ko ng pagkakataon na ligawan ko ulit. Natigilan si Claudette. Ligawan? Ano to, high school? Ayoko. Rule number 3. Hindi ka muna hahanap ng ibang lalaki. Diretsyon tumitig si Claudette sa kanya. At bakit ko naman susundin yan? Ayaw mo yun? Ako naman lalaki para hindi masirang reputasyon mo kapag naghiwalay na tayo. Umiling si Phoenix. Dahil sa pagkakataong to, hindi na kita pakakawalan ng hindi lumalaban, Dete. Sandaling nagkatitigan ng dalawa, pero bago pa makasagot si Claudette, ay narinig na niya ang dalawang mga bata. Mama Det! Biglang sumingit sina Ben at Clarissa, parehong may dalang kung ano. Mama, may breakfast kami for you. Masayang sigaw ni Clarissa. Oo, tapos tutulungan namin si Papa Phoenix sa paniligaw sa'yo. Dagdag ni Ben. Nanlaki ang mga mata ni Claudette dahil alam ng dalawa ang balak ni Phoenix. Ha? Ngumisi si Phoenix sa likod ng dalawa. May campaign team na ako. Napailing si Claudette pero hindi niya napigilang mapangiti ng bahagya. Mga siraulo. Lumipas pa ang mga araw. Unti-unting nagbago ang routine nilang mag-asawa. Gigising siya na may nakahandang pagkain. May mga simpleng regalo, shells, bulaklak at kung ano-ano at galing kay Phoenix. Minsan may kasamang sulat na gawa ng magkapatid na naging tulay na nilang dalawa. Mama Det, date kayo mamaya. Love, Ben and Clarissa. Basa ni Det sa sulat ng mga bata. Hindi niya alam kung maiinis siya o matatawa, pero isang bagay ay hindi nagbabago. Hindi pa rin sinasagot ni Phoenix ang tanong niya tungkol sa gamot nito. Isang hapon, napansin ni Claudette ang bagong sasakyan sa kabilang beach house. May tao na pala ron. Habang naglalakad siya sa dalampasigan, may narinig siyang boses. Excuse me. Wika ng isang baritonong boses. Napalingon siya. Isang matangkad na lalaki. Maputi at halatang foreigner ang nakatayo sa likod niya. May hawak itong kamera. Hi, I hope I'm not disturbing you. Wika ni Logan. Bahagyang napakunutan noon ni Claudette pero tumango siya. It's fine. Ngumiti ang lalaki. I'm staying next door. First time here. And then I saw you. Diretsyon tingin ito sa kanya. You're beautiful. Sandaling natigilan si Claudette. Thank you. I'm Logan. Pagpapakilala nito, Claudette. Nagabot ito ng kamay at bahagyang kinamayan siya. Do you mind if I take your photo? The sunset and you. It's perfect.
Bago pa siya makasagot ay sumingit ang malamig na boses ni Phoenix. Hindi pwede. Biglang lumamig ang hangin. Napalingon si Claudette. Nakatayo si Phoenix, silang metro lang ang layo. Seryoso ang mukha, matalim ang tingin kay Logan. She's not for display. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Bahagyang umiti si Logan, tila hindi nagpapa-intimidate sa malamig at nakakatakot na mukha ni Phoenix. I'm just asking her. Nakangising tura ni Logan. And I am answering you. Lumapit si Phoenix at hinawakan ng kamay ni Claudette. Bahagyang nagulat si Claudette. She's my wife. She's mine. Natahimik ang paligid pero ang mas malakas kaysa sa hangin at alon ay ang mabilis sa tibok ng puso ni Claudette. Dahil sa unang pagkakataon, hindi niya inalis ang kamay niya mula kay Phoenix. May kakaibang takot siyang naramdaman, hindi dahil sa sikreto ni Phoenix, kundi dahil baka unti-unti na naman siyang nahuhulog sa asawa. Matapos noon ay tahimik ang gabi. Tanging tunog ng alon at malamig na hangin ang pumupuno sa pagitan nilang dalawa. Hindi pa rin binibitiwan ni Phoenix ang kamay ni Claudette. Bitawan mo na, wala na si Logan. Dahan-dahang umiling si Phoenix. Ayoko, at talagang alam mo pang pangalan ng Amerikanong hilaw na yun. Anong Amerikanong hilaw? Baka nakakalimutan mo na, Amerikano ka rin. May lahi. Half American si Papa. Napapikit si Claudette samantalang humaba ang nguso ni Phoenix. Nagsaselos siya. Phoenix, huwag mong gawing komplikado ang lahat. Pwede ko yung maging lalaki para maghiwalay na tayo. Umiling si Phoenix. Patagal na tayong komplikado din at alam kong dahilin sa akin. Mas sumigpit ang hawak niya sa kamay ng asawa. Pero gusto ko nang ayusin. Dahan-dahang napalingon si Claudette sa kanya. Sa ilalim ng ilaw ng buwan, malinaw niyang nakitang pagod sa mga mata nito at ang takot. Subukan natin ulit. Please, ayokong malalaki ka. Parang tumigil ang mundo ni Claudette. Anong subukan? Tayong dalawa. Lumunok si Claudette. Nix, hindi to ganun kadali. Magiging maayos lang tayo kung aaminin mo kung anong mali sa'yo. Alam ko, hindi kita hinihinga ng panghabang buhay na pangako agad. Sandaling natahimik si Phoenix bago muling nagsalita. Humihingi lang ako ng pagkakataon. Mas lumapit siya. Magsimula ulit tayo, kahit maliit na hakbang lang. At paano yon? Parang hindi tayo nasaktan, pero hindi rin natin kinakalimutan ng sakit. Napailing si Claudette. Bahagyang napatawa pero may halong pait sa tawa niya. Ang gulo mo? Oo, pero sa'yo lang ako ganito. Mas lumalim ang titigan nila. Tete, subukan mong mahalin ulit ako. Iyon ang mas lalong nagpahina kay Claudette. At ikaw, kaya mo ba akong mahalin ng buo? Hindi yung kalahati lang, hindi yung may tinatago. Kaya mo bang gawin ang hihilingin ko, Nix? Napapikit si Phoenix. Masakit ang tanong pero hindi siya umatras. Hindi ako perpekto pero sigurado ako na ikaw lang ang gusto ko mahalin. Hindi sapat ang gusto lang, Phoenix. Kaya nga susubukan ko. Lumapit pa siya hanggang halos magkalapit na ang noo nila. Araw-araw kahit mahirap. Huminga ng malalim si Claudette. Ramdam niya ang init ng hininga nito, ang bilis ng tibok ng puso niya. At kung masaktan ulit ako, palalayain kita. Hindi agad sumagot si Claudette. Sa totoo lang, gusto na niyang umatras. Mas madali yun. Mas ligtas pero habang nakatingin siya sa mga mata ni Phoenix, hindi niya makita ang lalaking gusto niyang iwan noon. Ang nakikita niya ay isang lalaking handang lumaban para sa kanya. Dahan-dahan niyang hinugot ang kamay niya mula sa pagkakahawak ni Phoenix. Saglit na nanlamig ang ekspresyon nito pero bago pa ito makapagsalita, si Claudette ang unang kumilos. Dahan-dahan, siya mismong humawak sa kamay ni Phoenix. Last chance. Nanlaki ang mata ni Phoenix. Pero wag mo kong lokohin ulit. Hindi na. Gusto ko nga makipag-meet and greet sa Junie mo mamaya. Kaya mo ba yon? Sisirin mo ang kitan ko? Natigilan si Phoenix. May pagdadalawang isip sa kanya pero namumula siyang tumakbo. Sandaling nagkatitigan ng dalawa hanggang sa bahagyang umiti si Claudette. So,
Maniligaw ka ulit? Napangiti rin si Phoenix. Oo. Eddie, prove it. Mamaya sa kama. Challenge accepted. Tahimik ang buong beach house. Wala sina Ben at Clarissa. Pinatulog na ni Phoenix ng maaga. Halatang may balak talaga si Phoenix at ramdam yon ni Claudette. Malalim na ang gabi. Habang nakatayo si Claudette sa harap ng salamin. Dahan-dahan niyang inayos ang buhok niya. Hindi niya alam kung kinakabahan ba siya. Last chance. Grabe, ang ganda ko naman. Nagpaganda talaga siya. Paglabas niya ng kwarto, nandoon si Phoenix. Nakatayo sa gitna ng sala. Nakasuot lang ng simpleng puting polo at shorts. Pero ibang aura nito ngayon at tila malayong inisip. Dete. Sandali silang nagkatitigan. Akala ko ba, challenge accepted. Hinihintay ka na ni Kitan. Inahit ko na nga eh. Namula si Phoenix sa kabastusan ng asawa, may halong tukso ang boses ito. Dahan-dahan lumapit si Phoenix. Sigurado ka ba, Det? Ikaw, sigurado ka ba? Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Phoenix nang maramdaman ang lapit ito. Hindi kita pipilitin, Det. Hindi ako napipilitan, Nix. Tumigil siya sa harap nito. Paninindigan ko to, kaya sana ikaw din, Nix. Si Claudette na mismo ang unang kumilos. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kuwelyo ni Phoenix at hinila ito palapit at sa kanya hinalikan. Mabagal sa umpisa, maingat, parang sinusubukan kung babalik pa ba ang dati at sa unang sandali, tumugon si Phoenix. Dete. Bulong niya sa pagitan ng halik pero hindi tumigil si Claudette. Sa pagkakataong yun, gusto niyang maramdaman, gusto niyang malaman kung may pag-asa pa, kung may sila pa. Dahan-dahan niyang itinulak si Phoenix papaupo sa sofa at hinawakan niyang tuning ito sa unang pagkakataon. Nanigas ang hangin. Hindi gumagalaw si Phoenix. Unti-unting napatras si Claudette, parang binuhusan ng malamig na tubig. Phoenix? Walang sagot mula kay Phoenix. Nakatitig lamang ito sa kanya. Puno ng takot at kahihiyan. Dahan-dahang bumaba ang tingin ni Claudette sa shirt ng asawa. Hindi siya nakatayo. Walang reaksyon, walang pagbabago, walang kahit anong senyales ng pagdanais sa sandatang pandigma ng asawa. Ayan ang tinatago ko. Hindi ako tinitigasan at nilalabasan, Claudette. Kailangan kong uminom ng gamot pero madalas sumasablay pa to. Titigasan lang ako saglit tapos mawawala na. Paano kita mabibigyan ng anak ko? Abnormal ako. Pero ang sakit, dumadagundong sa dibdib ni Claudette, lalo na nang makita niyang pagluha sa mga mata ni Phoenix. I'm sorry, mahal ko. Kaya pala, naiiyak si Claudette. Kaya pala hindi mo ko magalaw. Umiwas ng tingin si Phoenix. Hindi dahil sa ayaw mo, kundi dahil hindi mo kaya. Napayuko si Phoenix. Hindi makatingin, hindi makasagot at iyon ang mas lalong sumira kay Claudette. Ilang taon na, Phoenix? Ilang taon mo nang inililihim to? Unti-unting nabasag ang boses niya. Pinanganak na akong ganito, isang abnormal. Ilang taon ako naghintay. Iniisip kung anong kulang sa akin. Tumulo ang unang luha mula sa mga mata ni Claudette. Kung hindi ba ako sapat? Kung hindi ba ako maganda? Kung hindi mo ba talaga ako mahal? Napahawak siya sa dibdib niya. Tapos, ito lang pala yun. Walang maibigay na sagot sa Phoenix. Dahan-dahan siyang tumayo kaya nagulat si Claudette. Hindi ikaw may problema. Ako, Dete. Pero ako yung nagdusa sa katahimikan mo. Ako yung pinag-isip mo kung anong mali sa akin. Napatras si Phoenix. At ngayon, gusto mo subukan ulit? Napailing siya. Paano, Phoenix? Paano mo aayusin to kung hindi mo kayang ibigay ang isang bagay na matagal ko nang hinihingi? Dapat sinabi mo na lang na mas maaga. Wala ka ba tiwala sa akin? Umiwas ng tingin si Phoenix at pinigilan ng sarili na mas maiyak pa. Nagulat na lamang si Claudette nang halikan siya sa noo ni Phoenix. Magpahinga ka na.
Magpapahangin lang ako sa labas. Ngunit hindi nakatulog ng gabing yon si Claudette. Hindi rin pumasok sa kwarto nila Phoenix na labis niyang pinagpasalamat dahil makikita nito ang pag-iyak niya magdamag. Nag-iisip siya, naaawa siya, at higit sa lahat, galit siya sa mga paratang niya sa asawa. Lalaban ako, sakit ka lang. Patutunayan kong hindi ako basta-basta sumusuko ngayon. Nalaman ko ng totoo. Galit na wika ni Claudette sa isipan niya. Kinabukasan ay hinanap niya si Phoenix na nakita niyang nakikipaglaro kina Ben kaya lumapit siya. Mga anak, iwan niyo muna kami. Nakataas ang kilay na wika ni Claudette kaya natigilan ang dalawang bata. Hindi kalaunan ay naiwan nga silang dalawa. Akala ko ba naliligaw ka? Bakit hindi mo ko sinabayan sa umagahan? Wala ka rin sa kama natin kagabi. Binibigyan kita ng panahon para makapag-isip. Nagulat si Phoenix nang sampalin siya ni Claudette. Aray, det. Para yan sa paglilihim mo sa akin ng karamdaman mo na dapat sabay nating kakaharapin. Nung humiling ka ng anak, natakot akong aminin dahil alam ko naman na iiwan mo ko oras na malaman mong may problema sa akin. Alam mo, para sa isang abogado, ikaw ang pinakabobong mag-isip. Napayuko si Phoenix at tumitig sa karagatan. Ewan ko, pagdating sa'yo, nabobobo ako. Naduduwag ako. Ganito yata kapag mahal na mahal mo. I'm selfish, Dad. Kaya nga hindi kita mapakawalan kahit na ako yung may pagkukulang. Nakaramdam ng bigat sa puso niya si Claudette. Hindi niya man lang nadamay ng asawa sa nakalipas sa mga taon ng pagsasama nilang dalawa. Ginagamot ko to. Dahan-dahan siyang tumingin kay Claudette. Kaya may nakita kang magamot. Napahawak siya sa noon niya. Natatakot ako. Bumagsak ang boses si Phoenix. Natatakot ako mawala ka. Kapag nalaman mo kung gaano ko ka, sirang lalaki. Kaya nga nung humiling ka ng anak sa akin, minadali kong magpagamot. Bata pa lamang ako. Pinag-eksperimentuhan na ako dahil rare ang kalagayan ko pero walang pagbabago. Natigilan si Claudette. Phoenix. Kung ano-ano nang tinarak sa akin at ang sakit-sakit na pero hindi ko pwedeng sumuko kasi may asawa ko naghihintay na punan kong pagkukulang ko. Umiwas si Phoenix ng tingin dahil lumuluha na siya. Kaya may kinikita akong psychologist kasi baka mental ng problema sa akin. Gusto kong gumaling na ako para sa'yo, para mabigyan kita ng anak. Palagi akong wala hindi dahil abala ako sa trabaho, kundi nagpapagaling ako. Napatakip na mukha niya si Claudette at humikbi ng malakas. Damang-dama niya ang sakit sa tinig ng asawa. Parang lahat ng sakit, lahat ng maling akala, lahat ng taon na nagduda siya sa sarili niya, sabay-sabay na bumagsak sa kanya. Bakit? Bakit hindi mo ko sanabihan, Phoenix? Asawa mo ko. Dapat ako yung kasama mong nahihirapan. Hindi sumagot agad si Phoenix. Tahimik lang siya, pero ang luha niya tuloy-tuloy na rin. Kasi ayoko makita mo kung ganito. Napapikit si Claudette. Ayoko dumating sa punto na titignan mo ko at maawa ka na lang. Pas pipiliin ko pang galit ka sa akin, kisa kaawaan mo ko. Tumigil sa pag-iyak si Claudette. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mga kamay niya mula sa mukha niya at tumingin kay Phoenix. Tanga ka ba? Akala mo ba awa lang to? Hinawakan niyang pisngi ni Phoenix, mahigpit at nanginginig. Akala mo ba kaya ako umiiyak kasi naaawa ko sa'yo? Napapikit si Phoenix. Hindi Phoenix. Umiiyak ako kasi mahal kita. Umiiyak ako sa galit na sana sinabi mo para hindi tayo nagsayang ng 3 taon at sana nadamayan kita sa pagpapagaling mo. Tuluyang bumigay si Phoenix. Napahawak siya sa kamay ni Claudette. Para bang iyon na lang ang natitirang bagay na hindi nawawala sa kanya. Teta, ang tagal kong hinintay ito. At tagal kong hinintay na piliin mo kung pagkatiwalaan. Unti-unting niyakap ni Claudette si Phoenix. Pero mas masakit pala na ikaw. Mag-isa mong binuhat lahat. Napayuko si Phoenix. Kaya nga, kung gusto mong umalis. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Sinampal ulit siya ni Claudette ng mas malakas. Subukan mo pang ulitin yan, Phoenix. Iiwan talaga kita. Natigilan si Phoenix. Hindi ako aalis dahil may sakit ka. Nagbago ng isip ko.
Lumapit pa siya lalo kay Phoenix. Halos magdikit na ang noo nila. Pero iiwan kita kung ipipilit mong mag-isa mong lalabanan to. Hindi kita pinakasalan para lang sa anak. Pinakasalan kita kasi ikaw yon, Phoenix. Ikaw. Humiling ako ng anak kasi ikaw nais kong maging ama na magiging anak natin. At masaya ako sa'yo. Napapikit sa Phoenix at doon tuluyang gumaan ang loob niya. Pero hindi kita mabibigyan ng pamilya na gusto mo. Ikaw ang pamilya ko. Kasama sila Ben at Clarissa. Bubuuin nila tayo. Aampunin natin sila katulad ng nais mo. Walang pag-aalinlangan ang sinabi ni Claudette. At kung may darating na anak na galing sa atin, bonus na lang yun. Ngumiti siya kahit umiiyak. Pero kahit wala, hindi mababawasan ang pagmamahal ko sa'yo. Napahawak si Phoenix sa kanya. Parang takot na baka mawala ulit siya. Paano kung hindi na talaga ako gumaling? Eh di hindi. Lalaban pa rin tayo. Paano kung matagal pa at matuyo na sikitan mo? Eh di hihintayin kita. Malaki si Junie. Hihintayin ko yan. Paano kung wala talaga mangyari? Eh di mamahalin pa rin kita. Doon tuluyang nabasag si Phoenix. Yumakap siya ng mahigpit kay Claudette. Parang batang natatakot maiwan. Hindi kita deserve. Wala akong pakialam. Hinaplos niya ang likod ni Phoenix. Hindi kita iniwan noon. Hindi kita iiwan ngayon. At lalo na hindi kita iiwan sa panahong kailangan mo ko. Tahimik silang nagyakapan pero sa katahimikan na yon, may nabuo. Isang laban na hindi na solo. Simula ngayon, hindi ka na mag-iisa, Nex. Ikaw lang gusto kong makasama sa laban na to. At ako lang ang kakampi mo. Humigpit ang yakap nila sa isa't isa at sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, hindi natakot ang naramdaman ni Phoenix kundi pag-asa. Ngunit hindi pala sila nag-iisa ng umagang yun. Sa labas ng beach house, sa likod ng manipis na kortina at bahagyang bukas na bintana, nakatayo si Logan. Narinig lahat ang pinag-uusapan nila kasamang kaibigan nitong Filipino na siyang tumutulong para maintindihan niya ang pinag-uusapan ni Claudette at Phoenix. Kumusta po ang experience natin sa kwento, Jump Tales listeners? Huwag kalimutan na mag-like at leave your comment lang po ha. Tayo na't ipagpatuloy ulit ang pakikinig. Maagang nagising si Claudette sa ingay ng tawanan sa labas kinabukasan. Sumilip siya mula sa bintana ng beach house at doon niya nakitang eksenang matagal na niyang hinintay. Si Phoenix, nakaupo sa buhanginan, hawak ang isang maliit na timba habang tinuturuan si Ben kung paano gumawa ng sandcastle. Sa tabi naman nila si Clarissa, todo tawa habang sinisira ang ginagawa nilang dalawa. Papa, hindi ganyan. Dapat may emote para hindi masira. Wika ni Ben. Ah, ganun ba? Ikaw na nga ang architect natin. Ako ang boss. Ako masusunod. Singit naman ni Clarissa. Natawa si Phoenix. Ikaw nang boss. Si mamang boss natin. Ngumiti si Claudette ang sabihin niyo ni Phoenix dahil alam niyang siyang tinutukoy ng asawa. Hindi niya napigilan. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Phoenix na walang takot. Walang bigat, walang tinatagong sakit. Isang simpleng lalaki na masayang kasama ang mga batang mahal nito. Doon niya naisip, ganito palang pamilya. Dahan-dahan siya lumabas ng bahay at lumapit sa kanila. Mukhang may construction project dito ah. Sabay-sabay silang napatingin sa kanya. Mama! Tumakbo si Clarissa at yumakap sa kanya. Napahawak si Claudette sa ulo ng bata at hinaplos ito. Ang aga niyo namang magising. Inaagaw niyo agad sa akin ang asawa ko. Excited po kami. Sabi ni Papa, gagawa raw kami ng pinakamalaking sandcastle. Wika ni Ben. Napatingin siya kay Phoenix at doon niya nakita, nakangiti ito. Isang ngiting matagal na niyang hindi nakita. Sasali ka ba, Det? Sandaling natigilan si Claudette. Pagkatapos, ngumiti siya. Siyempre. Sa araw na yon, naging kumpleto sila. Nagtawanan, naglaro, nagkulitan. Parang wala silang pinagdadaanan.
Parang sapat ng isa't isa pero hindi lahat ng masasayang araw nananatili. Kinahapunan, tahimik ang loob ng sasakyan. Magkatabi sina Phoenix at Claudette sa likod habang nasa harap ang social worker na kausap nila. Mahigpit ang hawak ni Claudette sa kamay ni Phoenix. Ramdam niyang kaba nito. Mr. and Mrs. Velasquez, we appreciate your intention. Wika nito. Inilapit kasi nila ang sitwasyon ni Ben at Clarissa na halos hindi pagtuunan ng pansin ng mga magulang kaya pakalat-kalat sa isla. Napalunok si Phoenix. Pero tumanggi po ang biological parents ni Ben at Clarissa sa request niyang ampunin ang dalawa at ayaw din kayong kausapin. Natatakot siguro dahil mapera kayo. Anito. Parang may bumagsak sa dibdib nilang mag-asawa. Tumanggi? Pinatatag ni Claudette ang sarili. Nalungkot siya dahil napamahal na mga bata sa kanya. Matatapos na rin ang 3 buwan nilang pananatili sa isla. Kaya naman daw nilang buhayin. Wika pa nito. Hindi na nakapagsalita si Claudette. Dahan-dahan niyang nilingon si Phoenix. Doon niya nakita. Unti-unting nawawala ang ilaw sa mga mata nito. Parang kandilang hinipan. Parang pag-asang biglang pinatay. Ganun ba? Akala ko kasi hindi nila kaya. Marami silang anak sa kanya-kanya na nilang asawa kaya nababali walang magkapatid. Sayang naman. Napatayo si Phoenix. Okay lang, karapatan naman nila yon. Sana lang ay hindi sila nagalit nang humiling kami ng asawa kong si Claudette na ampunin ng mga bata. Phoenix, hindi ito tumingin sa kanya. Pasensya na, wala akong magagawa dahil magulang nang nagdesisyon. Saan pa ng social worker? Katahimikan na lang ang sumunod. Pagbalik nila sa beach house, wala na sina Ben at Clarissa. Mukhang pinauwi ng mga magulang. Masyadong mabilis, masyadong tahimik, masyadong masakit. Pumasok si Phoenix sa loob. Diretso lang siya sa sala at umupo kung saan sila palaging naglalaro ng mga bata. Next, akala ko ito na yung pagkakataon natin na magkaroon ng anak kasi may problema sa akin. Akala ko kahit hindi ako makabuo, may tatawag pa rin sa akin ng papa. Hindi na niya napigilan. Tumulo ang luha niya. Tahimik pero tuloy-tuloy. Kamali na naman ako. Hindi ka nagkamali. Pwede tayo mag-ampon sa Maynila. Umaasa ako, Det. Di ako dapat umaasa. Napamahal sa akin ng mga bata Kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo magkakaayos. Hindi ako dapat nangangarap ng ganito kasi alam ko naman kung ano ako. Tama na. Napahinto si Phoenix. Lumapit si Claudette at hinawakan ang mukha nito. Huwag mo na naman sisihin ang sarili mo. Napapikit si Phoenix. Pagod na ako, Det. Pagod na ako sa sakit kong to. Pagod na akong umasa tapos mawawala rin. Tumulo ang luha ni Claudette pero pinigilan niya sarili niyang bumigay. Hindi pa tapos, Phoenix. Hindi ko na alam kung saan ako lalaban. Sa akin. Dito ka lalaban, sa pamilya natin. Unti-unting tumingin si Phoenix sa kanya. Hindi lang si Ben at Clarissa ang pamilya natin. Hinawakan niyang kamay nito at dinala sa dibdib niya. Tayo, Phoenix. Tayo. Napahigpit ang hawak ni Phoenix. Pero sa pagkakataong iyon, hindi pa rin nawawala ang sakit sa mga mata niya. Lumipas ang huling linggo nila sa isla. Mag-iingat kayo rito Bile ni Phoenix. Susubukan naming dumalaw ni mama niyo rito para i-check kayo. Pinipigilan nilang mag-asawa na umiyak. Akala ko po talaga mararanasan na namin ni Kuyang isang buong pamilya. Umiiyak na sabi ni Clarissa kaya nalungkot si Phoenix. Umaasa rin kasi ang dalawa na maaampon sila ni na Phoenix. Susubukan namin kausapin ang mga magulang niyo ulit sa susunod. Pero ngayon, magpakapait kayo rito Kung wala lang trabahong papa niyo sa Manila, mananatili pa kami dito para sa inyo. Humaba ang huso ni Clarissa kaya natawa si Phoenix. Huwag na kayo malungkot, dadalo kami dito ni mama niyo na madalas. Tumango ang dalawang bata. Umiwas sila ng tingin dahil kung hindi ay makikita ng mga bata ang pagluha nila. Kinahapunan, normal ang lahat. Sa paningin ng iba pero hindi kay Logan. Habang naglalaro sina Ben at Clarissa, habang masayang tumatawa si Claudette, nakatingin lang siya.
Dahan-dahang sumilay ang isang ideya sa isip niya, isang bagay na matagal na niyang gustong gawin nang masilayan pa lamang niya ang kagandahan ni Claudette. Pero ngayon, may dahilan na siya. Ilan saglit pa ay mag-isa na lang ni Claudette sa may beranda, tahimik na nakatanaw sa dagat. Bukas ng alis nilang mag-asawa. "You look tired." Napalingon siya. Nakatayo si Logan sa likod niya, nakasandal sa poste. "Ah, ikaw pala." Pinilit niyang ngumiti. "I'm fine." "You don't look okay," Logan said. I said I'm fine. Napansin ni Logan ang pilit sa boses niya. "You love him that much?" Tanong nito kaya natigilan si Claudette. "What?" "Your husband. You know, I can understand Tagalog na. Konti lang." Anito. Tumigas ang ekspresyon niya. "Ano gusto mo sabihin?" Dahan-dahan lumapit si Logan. "I heard everything." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Claudette. Nanlaki ang mata niya. "Logan, relax." Anito. "Hindi ako nagkukwento. But now I understand why he can touch you." Parang may sumabog sa loob ni Claudette. "That's none of your business." "Maybe not, but you deserve better." Wika pa nito na may nais patunayan sa kanya. Tumawa si Claudette. "Better? At ikaw yon?" Hindi natinag si Logan. "At least, kaya kitang mahalin ang whole, right? I'm not sick." Tumigil ang mundo. Naikayom ni Claudette ang kamao. "Tumigil ka, wala kang alam." "You've been starving for years, Claudette." Tumatawang wika ni Logan. "I can, make you happy sa bed. Not just physically, but emotionally." Napatras si Claudette. "Hindi mo alam ang sinasabi mo." "I do." Lumapit si Logan. May seryoso na ngayon. "You're forcing yourself to stay with a man who can't give you what you need." "Enough!" Napataas ang boses niya. "He's not enough for you." Muling saad ni Logan. "Mahal kong asawa ko." "Love is not always enough." Banat pa ni Logan. "Sooner or later, you will realize that. Dapat may spice." At bago pa siya makasagot, hinawakan ni Logan ang kamay niya. "If that time comes," bagiya siya yumuko, halos magdikit ang mukha nila. "I'll be here." Biglang hinila ni Claudette ang kamay niya. "Huwag mo na ulit gagawin yan, bastos ka. Akala mo lahat ng babae, init lang ang gusto pero nagkakamali ka. Respeto naman sa pagiging babae ko." Ngumiti si Logan. "I am respecting you, but I won't lie to you." Hanggang sa tuluyan na itong umalis, iniwan si Claudette na nanginginig ang kamay. Sa malayo, nakatayo sa Phoenix. Hindi niya narinig lahat pero nakita niya. Ang paglapit, ang paghawak, at sa dibdib niya ay may kumiron. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa isang tanong na matagal na niyang tinatakbuhan. Paano kung tama si Logan? Paano kung dumating ang araw na hindi na sapat ang pagmamahal ko? Tanong ni Phoenix sa isipan niya. Mahigpit niyang kinuyom ang kamay niya. Kinagabihan ay nasa bar si Phoenix at hindi niya namamalayan na sumunod si Claudette na hinahanap siya. Sa kabilang banda ay umiiwas si Claudette sa nag-aabot ng alak sa kanya. Pero para makawala siya sa mga tao, mahanap si Phoenix ay uminom na lamang siya. Saka na lang niya napansin si Logan. "Relax, it's just wine." Wika ni Logan na mapansin ang sama ng titig ni Claudette sa kanya. "You need this." "Hindi ako umiinom ng ganito kadami. At pwede ba? Umalis ka sa harapan ko at hinahanap kong asawa ko." "Tell me." Lumapit ito. "Are you happy with him?" Napahinto si Claudette. "Of course. Alam mo kahit ganun ang asawa ko, hindi ko siya ipagpapalit sa bastos na gaya mo." "Or you're just trying to be strong for him?" Logan asked again. Dahan-dahan itong lumapit. Hanggang sa halos magkatapat sila at bago pa makaiwas si Claudette, hinawakan niyang pisngin ito at hinalikan. Hindi nila alam na nakatitig sa kanila si Phoenix. Biglang napatras si Claudette at malakas na sinuntok si Logan. Kumuha siya ng isang bote at handa na siyang ipalo yun kay Logan nang makita niya si Phoenix na walang emosyong nakatingin sa kanya. "Nix, magpapaliwanag ako." "Ayos lang, Beth. Totoo naman ang sinabi niya.
Nix, hindi. Hindi ko kayang ibigay ang kaya niyang ibigay sa'yo. Tumigil ka nga, Nix! Hindi ba yun ang kulang sa'kin? Hindi makasagot si Claudette. At least, honest ka. Wika ni Logan. Halatang hirap pang magsalita ng Tagalog. Stop holding her back. Tumawa si Phoenix sa sinabi ni Logan. Ako pang humahad lang. Look at yourself. You can't even touch your own wife properly. Prangkang wika ni Logan. Parang sinampal si Phoenix. You call that a marriage? Logan asked. Logan, enough! Galit na galit si Claudette, pero hindi tumigil si Logan. She deserves a real man. Doon tuluyang bumagsak si Phoenix. Dahan-dahan siyang napatras at tumalikod. Hindi na niya nakitang pagpukpok ni Claudette sa ulo ni Logan. Phoenix, sandali! Napatawa ni Phoenix habang naglalakad pero umiiyak na. Kahit anong gawin ko, hindi ako magiging sapat para sa'yo. Hindi totoo yan. Huwag mo na ako ipagtanggol, Claudette. Napapikit siya. Kasi ako mismo, hindi ko na kayang ipagtanggol ang sarili ko. I need to fix myself. Tumulo ang luha niya. Pagod na ako, Det. Pagod na akong patunayan na may silbi ako bilang lalaki. Doon na tuluyang naiyak si Claudette. Tama na, Nix. Pero ganun ang nararamdaman ko. Sa bawat tingin mo, sa bawat paghihintay mo, nararamdaman ko kung gaano ako nagkukulang. At ngayon, may taong kayang ipakita sa'yo kung anong wala sa akin. Lumaya ka na sa akin, Det. Ayoko! Hindi ko na kaya makita na unti-unti kang nauubos dahil sa akin. Sa gabing yun, hindi lamang puso ang nasaktan, kundi pati ang paniniwala ni Phoenix sa sarili niya na tuluyan ang nabasag. Tahimik ang biyahe pabalik ng Maynila kinabukasan. Tanging ingay lang ng makina at paminsan-minsang paghinga nilang maririnig. Sa likod ng sasakyan, magkatabi sina Phoenix at Claudette, pero parang milya-milya ang layo ng pagitan nila. Pagdating sa bahay, unang bumaba si Phoenix. Hindi niya hinintay si Claudette. Hindi rin siya lumingon. Diretso lang siya sa loob. Parang takot na kapag tumingin siya, baka hindi niya kayang gawin ang kailangan niyang gawin. Phoenix. Sa loob ng bahay, tumigil si Phoenix sa gitna ng sala. Parehong lugar kung saan maraming alaala ang nabuo. Masaya, masakit, at ngayon magwawakas. Narinig niya ang mga yabag ni Claudette papalapit. Nix, mag-usap tayo. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan siyang humarap kay Claudette. Namumugto ang mata nito. Ganon din siya pero may kaibahan. Sa mga mata ni Phoenix, wala ng pag-asa. Kailangan na nating tumigil. Parang tumigil ang mundo. Ano? Hindi siya makapaniwala. Hindi ka bagay sa ganitong buhay. Narealize ko nang hindi natin nakuha si Ben at Clarissa at nang ipamukha sa akin ni Logan lahat na hindi mo deserve ang magdusa kasama ko. Healthy kang babae. Makakabuo ko ng isang buong pamilya sa ibang lalaki. Na sobrang selfish ko kasi ikinulong kita sa bisig ko ng 3 taon. Anong sinasabi mo, Nix ko? Bitawan mo na ako. Bitawan na natin ang isa't isa. Tumulo agad ang luha ni Claudette. Ayoko! Pero kailangan na. Napapikit siya sandali bago muling tumingin kay Claudette. Kasi ako nang bibitaw. Parang binasag ang dibdib ni Claudette. Phoenix, huwag ka namang ganyan. Mapapagod ka lang ulit sa akin, Det. Pagod na rin akong makita ka nasasaktan dahil sa kakulangan ko. Hindi ako nasasaktan, Nix. Nasasaktan ka. Kahit hindi mo aminin, nararamdaman ko. At kagabi, umiwas siya ng tingin. Narealize kong kailangan ko munang baguhin ang sarili ko. Kapag siguro maayos na ako, deserving na akong mahalin ang gaya mo. Hindi totoo yun. Lumapit si Claudette pero umatras si Phoenix. Huwag mo nang ipaliwanag kasi kahit anong sabihin mo, hindi mabubura yun sa isip ko. Napailing si Claudette, umiiyak. Dahan-dahang tinanggal ni Phoenix ang singsing sa daliri niya. At doon tuluyang gumuho si Claudette. Huwag, Nix, please. Lumapit siya, nanginginig ang kamay. Huwag mo yan tanggalin, please. Hindi ito dahil hindi kita mahal. Kaya kita pinapakawalan.
Kasi mahal kita. Napapikit siya habang hawak ang singsing. At ayokong dumating sa punto na kamuhian mo ko. Dahil sa mga bagay na hindi ko kayang ibigay. Hindi kita kayang kamuhian. Ikaw lang ang mahal ko. Kailangan ko munang ayusin ang sarili ko. Kasama ako. Hindi mo kailangan gawin yan mag-isa. Hindi. Kasi kung kasama ka, lagi kitang uunahin. At hindi ako gagaling kung gano'n. Hindi kita iiwan. Parang nawala ang lakas si Claudette. Napaupo siya sa sahig. Phoenix, please naman. I'm sorry. Lumapit siya at dahan-dahan. At hinalikan ng noo nito katulad ng ginawa niya nung gabing nasaktan niya ito. Kapag naging sapat na ako, babalikan kita. Hahabulin kita. Aakitin kita. Napapikit si Claudette. Paano kung hindi na ako maghintay? Tumigil si Phoenix. Di magiging masaya ako para sa'yo. At doon, tumalikod siya. Naglakad palayo. Sa likod niya naiwan si Claudette. Naiwan ang singsing sa sahig. Akala mo ba hahayaan kitang lumaban na mag-isa? Nagkakamali ka, Phoenix Velasquez. You're insecure. 6 na buwan. Lumipas ang 6 na buwan na wala silang balita sa isa't isa. Sa kabilang banda, sa loob ng isang sterile na kwarto, nakahiga si Phoenix. Seryoso mukha habang nakatitig sa kisame. You're improving, wika ng doktor. Dapat lang, Dok. Nagpalamon ako sa insecurities ko kaya binitawan ng taong mahal na mahal ko. Kailangan kong gumaling. But this isn't just physical, Mr. Velasquez. Psychological din to. Dagdag nito. I know, kailangan ko maging better dahil she deserves better. Sumailalim siya sa lahat ng medication, therapy, hormonal checks, even counseling. Araw-araw, pilit niyang binubuo ulit ang sarili niya. Hindi dahil sa pride, kundi dahil ayaw na niyang bumalik kay Claudette na kulang. Meanwhile, sa isang maliit na opisina, tahimik na nakaupo si Claudette. Sa harap niya, may 2 folder. Application for adoption. Ni Ben at Clarissa. Lumalaban din si Claudette. Miss Claudette, sigurado ka ba? Hindi biro ang responsibilidad na ito. Wika ng nakausap niyang tutulong sa kanya. Huminga siya ng malalim. Matagal na akong sigurado. At ang asawa mo? Tanong nito. Saglit na natigilan si Claudette pero hindi siya umatras. Wala siya ngayon pero hindi ibig sabihin nun. Wala na siya sa buhay namin. Kasal pa kami. Kung gusto niya akong tuluyang mawala, pues siya mag-file ng divorce. Naghintay si Claudette. Hindi para kay Phoenix, kundi para sa mga batang nangangailangan ng tahanan. Makalipas ang halos 6 na buwan. Approved. Nanlaki ang mata ni Claudette. Congratulations. Wika ng abogado niya. Hindi niya napigilan ng luha. Thank you. Mahigpit niyang niyakap sina Ben at Clarissa na pera lang ang naging katapat sa mga magulang. Nais lang pala ng malaking pera. Mama Det, totoo na ba to? Tanong ni Ben. Pamilya yun na kami? Tanong naman ni Clarissa. Napaiyak siya lalo. Hindi na to pangarap lang mga anak. Samantala, sa kabilang lungsod, nakatayo sa Phoenix sa harap ng salamin. You're ready, wika ng doktor. Magaling ka na. Napapikit sa Phoenix. Det. Punong-puno ng pangungulila ang boses ni Phoenix. Handa na siyang bumalik. Handa na siyang tuparin ang pangako niya. Nahahabulin niya ulit si Claudette. Pero sa araw ding yun, may iniabot sa kanya ang sekretary niya. Sir, new case po. Uwi ka ni Molly. Wala sa mood sa Phoenix. Later. Urgent daw po, family case. Wika muli nito. Napabuntong hininga siya at kinuha ang folder, pero nang buksan niya, biglang tumigil ang mundo niya. Nanghinang kamay niya at unti-unting nanlaki ang mga mata niya. Sa harapan niya, isang legal document. Adoption papers. Claudette Martinez Velasquez. Napaupo siya. Deta. Sa ilalim ng pangalan ng asawa ay may 2 bata at mas lalong bumagsak ang mundo niya nang mabasa ang notes. Adoptive mother, single.
Parang may sumaksak sa dibdib niya. Single? Napahawak siya sa noo niya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Masaya dahil tinupad ni Claudette ang pangarap nitong maging ina o nasasaktan dahil ginawa niya yon nang wala siya. Tahimik siyang napatawa pero may kasamang luha. Naunahan mo ko, pero hindi pa ako huli. Dahan-dahan niyang sinara ang folder at tumayo. Sa pagkakataong ito, hindi na siya lalayo. Hindi na siya maghihintay. Dahil kung may isang bagay siyang natutunan sa 6 na buwan, ay ang katotohanan, ang babaeng mahal niya ay ipinaglalaban niya. At ngayon, siya naman ang lalaban. Maingay ang hangin sa harap ng maliit na bahay. Tumatakbo sina Ben at Clarissa sa bakuran. Nagtatawanan habang may hinahabol na saranggola. Tahimik na nakaupo si Claudette. May ngiti sa labi, pero may lungkot pa rin sa mga mata. Buti na lang nandito kayo. Ang tagal ng tatay niyo. Nagpalit ba yun na Junie? Kainis ah. May isang piraso pa rin ang kulang. Ma, Napalingon siya si Clarissa. may bisita ang pogi! Sigaw ng anak. Napakunot ang noon niya. Bisita? Dahan-dahan siyang tumayo at doon niya nakita isang pamilyar na likod. Matangkad, matigas ang tindig. Phoenix? Dahan-dahan itong humarap at sa unang pagkakataon, matapos ang 6 na buwan, nagtagpo ulit ang mga mata nila. Hi, Det. Bakit ka nandito? Late na ba ako? Tumigil ang mundo. Tanging pagpintig lang ng kanilang puso ang naririnig ng sarili nila. Saan? Isang hakbang ang inilapit ni Phoenix. Sa'yo. Hindi agad sumagot si Claudette. Phoenix, huminga siya ng malalim. Hindi na ako yung dati. Kung hindi ka pa magaling at marami pang insecurities, hindi kita matatanggap. Alam ko, mas matapang ka na ngayon. Bahagyang ngumiti si Claudette. Ikaw ba naman ang iwan ng asawa? Napangiti rin si Phoenix, pero may sakit. Kasama ako sa nagpahirap sa'yo. Oo, napayuko si Phoenix. Sorry. Pero, ikaw din yung dahilan kung bakit ako lumaban. Natigilan si Phoenix at unti-unti siyang tumingin sa kanya. Hindi mo ko iniwan para saktan. Iniwan mo ko para ayusin ang sarili mo. At ginawa ko rin yon. Tinawag niya ang mga bata. Ben, Clarissa, lumapit kayo. Lumapit ang dalawa. Hawak-hawak ang kamay ng isa't isa. May gusto akong ipakilala sa inyo. Napatingin sila kay Phoenix. Phoenix froze. Hindi siya makagalaw. Ito, huminga siya ng malalim. Ang taong bumuo sa atin sa isla. Nanlaki ang mata ni Phoenix. Det, sigurado ka ba? Hindi, pero pinipili kita. Dahan-dahang lumuhod si Phoenix sa harap ng mga bata. Hay, pwede bang maging parte pa ako ng pamilya niyo? Nagkatinginan sina Ben at Clarissa. Pagkatapos ay ngumiti. Late ka na, Papa. Natatawang sad ni Ben kaya natawa rin si Phoenix. Pero, pwede ka pa rin? Natatawang sad naman ni Clarissa. At sa wakas, tumayo siya. Dahan-dahang lumapit kay Claudette. Pwede ba kitang ligawan ulit? Kahit may 2 batang bantay. Magaling ka na ba? Ha? Tumitigas na ba yan? Sumasaludo na? Namumulang tumango si Phoenix. Kung ganon, bakit pa magliligawan? Nagsasayang lang tayo ng panahon. Dede, mas minahal pa kita ngayon. Napapikit si Claudette. Patunayan mo. Butasin mo na si Kitan. Sige, sabi mo eh. At sa wakas, sa gitna ng lahat ng sakit, pagkawala at muling pagkikita, natagpuan nila ang isa't isa. Hindi bilang perpekto, kundi bilang 2 taong piniling magmahal ulit. Sisiguraduhin kong isisigaw mong pangalan ko mamaya. Patunayan mo. Naiyak si Claudette nang dahan-dahan na lumuhod si Phoenix. Ngunit bago yun, pakasalan mo ulit ako. At upang may paglaban ko rin ang pagpapalit ng apelyido ng mga anak natin. Humagulgol si Claudette. Napagtanto nila na ang tunay na pagmamahal ay hindi nakatuon sa kakulangan ng isang tao. Hindi nito hinahanap kung ano ang wala o kulang.
Hindi nito sinusukat ang pag-ibig base sa kakayahan, perpeksyon o pagkukulang. Sa halip, ang tunay na pagmamahal ay marunong tumingin sa kung ano ang mayroon. Tinatanggap nito ang buo mong pagkatao, kasamang kahinaan, sugat at imperpeksyon. Dapat i-divorce kita eh. Umiiyak na Anya. Pwede naman. Tapos pakasalan mo ulit ako. This time, hindi na ako magkukulang. Bubuo tayo ng 12 na anak. Ani Phoenix. Ang pagmamahal ay hindi naghahanap ng iba kapag may kulang. Hindi ito sumusuko kapag may pagsubok. Kundi natutong makontento, magpasalamat at magmahal ng buong puso sa kung anong ipinagkaloob ng Diyos. Dahil sa huli, ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa paghahanap ng perpekto, kundi sa pagpiling mahalin ang totoo. Bago tuluyang magtapos ang kwentong pag-ibig, nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat na naglaan ng oras upang samahan sina Phoenix at Claudette mula sa simula hanggang sa kanilang masayang wakas. Ako nga pala si Aga, ang orihinal na sumulat ng kwentong ito. Maraming salamat!